Magandang araw mga ka-recap, may ibabahagi na naman ako sa inyong kwento, tungkol sa isang batang inagawan ng kapangyarihan ng mismo niyang kapatid pero mas magandang kapalaran pala ang naghihintay sa kanya. Kaya kung gusto mo ang mga ganitong kwento ay hayaang mag-iwan ng like, follow and pa-subscribe na din mga ka-recap para na may sipagin tayo sa pag-upload. Simulan na natin, let's go! Ipinaliwanag ni Sika na ang kanyang mga nakakatanda at nakababatang kapatid na babae ay may mga pintong pilak, habang ang sa kanya ay tanso. Inihayag niya na noong una ay naging isang team sila, ngunit pagkaraan ng isang taon, itinuring nilang pabigat siya at pinalayas siya. Ngayon, ang kanyang layunin ay lumakas at sa huli ay magtagumpay sa kanila. Tinanong niya si Sub-Aro kung ang kanilang mga layunin ay hindi pareho, na kaagad niyang sinang-ayunan. Si Sika pagkatapos ay pabigla-bigla na sumugod sa kanya, nagmumungkahi na sila ay maging mas malakas na magkasama, pinalawak ang kanyang kamay sa isang palakaibigang pakikipagkamay. Nangako siya na hinding-hindi nila ipagkakanulo o iiwanan ang isa't isa, isang damdaming sinabi ni Sub-Aro. Pagkatapos makipagkamay, binanggit ni Sika ang kanilang magkatulad na edad at iminungkahi nilang mag-usap ng simple, hinihiling na tawagan siya ni Sika. Samantala, sa isang malaking conference room sa tuktok ng Players Association Headquarters, umupo si Renji kasama ang kanyang mga subordinate. Napansin niya na ang kalayaan ng TGA ay limitado, mahalagang nakakulong, at sila lamang ang kasalukuyang miyembrong may ranggo ng ginto na may kakayahang kumilos. Isang lalaking may butas at kulay rosas na buhok ang nakaupo habang ang mga paa ay nasa mesa. Isang lalaki ang nagtanong kung sapat ba ang 6 na tao. Nakaupo sa pagitan ni Renji at ng isa pang lalaki ang isang taong may kulay rosas na buhok na nagpahayag ng kanyang kawalang interes sa TGA, na binanggit ang kabastusan ng huli, isang sentimiento ang umalingaw ng lalaking katabi niya. Itinuro ng isang lalaking may dilaw na buhok, nakakrus ang mga braso, na kahit na ang 4 na Stargate ay nangangailangan ng mga tauhan na may ranggo na ginto, na binibigyang diin ang kanilang hindi sapat na lakas ng tao para sa komplikadong mga pintuan. Si Renji, nakapikit, ay nag-anunsyo ng pagtaas ng mga shift sa trabaho hanggang sa alisin ang mga paghihigpit ng TGA, at idinagdag na ang isang silver rank na team ay lalahok sa 5 Stargate Assault. Nagdulot ito ng galit mula sa lalaking may kulay rosas na buhok, na mariing nagtanong na umaasa sa isang silver team. Pinatahan siya ng isa pang lalaki, na may suot na headband, na nagmumungkahi na kakailanganin ang 10 antas 30 dagdag na individual. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na 7 gate sa Tokyo at iba pang mga lungsod ang nangangailangan ng pagsasara, na ang isa sa muro ay kasalukuyang inaatake ng Julieta team. Si Julieta, na nailalarawan sa pamamagitan ng berdeng mga kuko, mga mata, at isang espada, ay nanguna sa kanyang koponan, average na antas 31, na may sariling antas sa 38. Bumukas ang mga pinto ng elevator, at nakita ang isang nagulat na Sika at Sub-Aro. Ang pangkat ng Julieta ay dumaan sa kanila, at ang Sub-Aro, na lumawak, kanyang mga kamay, humingi ng paumanhin para sa anumang abala. Si Julieta, ang berdeng mga mata nito ay nakatitig sa kanya, ay nagbabala sa kanya na maging mas maingat. Malapit sa isang fountain, pinanood sila Sub-Aro at Sika na umalis. Nagkomento si Sub-Aro sa kanilang lakas, at kinilala sila ni Sika bilang koponan ni Julieta, isang mataas na ranggo na koponan ng pilak. Kinwestiyon niya ang kanilang destinasyon at kinumpirma na ang kanilang kasalukuyang gawain, pag-convert ng mga bituin sa pera para ibok ang susunod na gate, ay walang kaugnayan. Nakangiting tiningnan ni Sika ang kanyang telepono, at ipinakitang nakahanap na siya ng target na may 2 bituin, kaya madali itong manalo. Nagpahayag ng sorpresa si Sub-Aro sa 2-star rating at, na may ngiti, tinanong ang lokasyon, na ipinahayag ni Sika na si Mero. Biglang nagkaroon ng pulang gate sa rooftop garden. Ang mga tarangkahan ay makikita kahit mula sa kalsada, kung saan ang pulang gate ay nagpapakita ng timer na nagpapahiwatig ng 2 bituin at isang mahabang spiral staircase na may label na Soldier Dumping Ground, na may hirap ng 2 bituin at may natitirang oras na 17 oras, 39 na minuto, at 27 segundo. Maliwanag, makapal na dugo ang nakakuha ng atensyon ni Sub-Aro habang sinisigaw niya ang pangalan ni Sayaka. Natagpuan niya itong duguan at sa lupa, unti-unting pamipikit ang mga mata habang umaagos ang dugo mula sa bibig niya.
Sa gulat, sumigaw si Sub-Zero na hindi titigil ang pagdurugo, puno ng galit ang kanyang mga mata, kumikinang sa mga ilaw ng bahaghari. Ang pagtawag sa masamang hangarin, si Sub-Zero ay nababalot ng enerhiyang bahaghari, ang kanyang kaliwang braso ay nag-transform sa mga string ng dugo. Sa tabi ng walang malay na si Sika, ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na tapusin ang laban, anuman ang gastos. 2 oras bago nito, sa lugar ng Meguro, bumaba sina Sika at Sub-Zero sa spiral staircase ng Junkyard Gate, isang 2-star battle. Nagtanong si Sub-Zero kung matutuklasan nila kung ano ang naghihintay sa kanila sa likod ng gate. Ipinaliwanag ni Sika na kung hindi nakalock ang gate mula sa loob, malaya silang makapasok at makalabas. Idinagdag niya na ang mga manlalaro ng katalinuhan ay nagtipon ng impormasyon upang ibahagi, na napansin ang napakalawak na hagdanan sa loob ng gate na ito. Inilarawan ni Sika ang makitid na landas bilang ang tanging ruta, na binanggit na malamang na angkop ito para sa kanyang mga kasanayan. Sumang-ayon si Sub-Zero sa kanyang pagtatasa. Nang sinimulan niyang isara ang gate, itinuro siya ni Sika, inutusan siyang isara ang mga pinto, at idinagdag na ito ay simula pa lamang ng kanilang paglalakbay. Nagsimula ang paghahanap, isang abiso na nagpapatunay sa lock at nagpasimula ng kaganapan. Si Sika, na nakangiti, ay hinimok si Sub-Zero. Nagsimulang umakyat ang mga kalansay sa hagdan, na ikinagulat ni Sub-Zero, na napansin ang isang kumikinang nalilang apoy sa ibaba, na naghinala na maaaring ito ang amo. Lumitaw ang mga nakabaluti na kalansay, na pinupuno ang hagdanan. Si Sika, na taranta, ay nakamasid habang ang isang kalansay na may hawak na lilang enerhiya ay bumunot ng espada nito, na nagpuntirya sa kanya. Sumigaw ng babala si Sub-Zero, kasabay ng paglapit ng talam ng espada sa mukha ni Sika. Agad siyang nag-react, ang kanyang nakalahad na kamay ay lumikha ng namuong dugo na nagpalihis sa suntok. Gumanti si Sika ng isang nakakadurog na welga, ang kalansay ay natunaw sa gintong apoy. Napansin niya ang near-miss habang mas maraming skeleton ang nagsisingil. Hinarang ni Sub-Zero ang sibat ng isang kalansay na malapit ng hampasin ni Sika, na nagpapahintulot sa kanya na tamaan ang isa pang nakahelmet na kalansay sa isang mapangwasak na suntok. Si Sika, sa isang pakikipaglaban, ay nagpasalamat kay Sub-Zero para sa kanyang intervention. Malakas na inihayag ni Sika na ito ay simula pa lamang, na nagpapakitang nakatagpo na sila ng level 10 at 11 na mga kaaway, 2 notification na nagpapatunay sa pagkatalo ng mga sundalong gumagamit ng mga false bone cleaver sa mga antas na iyon. Si Sub-Zero, nagulat, ay nagtanong kung maaari silang umalis sa pamamagitan ng pagsasara ng pinto bago talunin ang lahat ng mga halimaw. Ipinaliwanag ni Sika na ang linear na kalikasan ng landas ay pumihil sa kanilang pagtakas hanggang sa maalis nila ang lahat ng mga kaaway. Mas maraming naka-helmet na skeleton ang lumapit na nagudyok kay Sub-Zero na magdeklare ng isang diskarte sa pagtatanggol upang mabawasan ang bilang ng mga kalaban. Si Sika, pagkatapos basagin ang ulo ng isang kalansay, ay pumayag. Ang mga alo ng mga skeleton na may mga purple na mata ay umalingaw, inatulan ni Sub-Zero ang kaaway na ito na mas malakas kaysa sa mga goblins na nakatagpo niya dati. Mahusay na nagpadala si Sika ng ilang skeleton na may matulin na suntok, na nakakabasag ng mga buto sa bawat hampas. Si Sub-Zero, na nagulat sa kanyang kapangyarihan, ay hinimok siya na umatras, na itinatampok ang napakaraming bilang ng mga kalaban at pinayuhan siyang magtipid ng enerhiya. Si Sika, lumingon, ay tinanong ang kanyang mungkahi, na nagmumungkahi ng kabaligtaran na diskarte. Sumilay sa mukha niya ang realization habang nag-level up siya, ang kanyang HP at MP ay ganap na naibalik sa loob ng espasyo ng gate. Ipinaliwanag niya na ang pagtulak, pasulong at pakikipaglaban hanggang sa sila ay mag-level up ay ang pinakamahusay na diskarte. Sa isang kindat at mapaglarong galaw ng dila, tinanong niya kung tama siya. Si Sub-Zero, na mangha, ay buong pusong sumang-ayon. Habang nakatayo siya na nababalot ng lakas ng bahaghari, iniunat ang kanyang mga braso patungo kay Sika, na nakaturo sa harap, may lumipad na pula mula sa kanyang tagiliran. Lumingon siya, nanlaki ang mga mata, upang masaksihan ang isang alon ng dugo, na sinasadya ng kakayahan ni Sub-Zero sa pagmamanipula ng dugo, nilamon ang buong hagdanan at inalis ang natitirang mga kalansay. Nagtanong si Sika tungkol sa kalagayan ni Sub-Zero habang ang kanyang MP ay mabilis na naubos. Hindi nag-aalala tungkol sa kanyang natitirang MP,
gumamit si Sub-Aro ng kasanayang nakabatay sa dugo, na hinuhugasan ang natitirang mga skeleton. Naunawaan niya ang pangangailangan para sa isang mapagpasyang pag-atake upang maalis silang lahat ng sabay-sabay. Napapaligiran ng enerhiya ng bahaghari, pinalamig niya ang maraming kalansay na nakulong sa loob ng dugo. Si Sika, na pinagmamasdan ang mga kalansay na umaabot sa kanya, ay nagkomento sa magulo na katangian ng husay ni Sub-Aro. Dahil sa pagod, napahinga si Sub-Aro sa kanyang mga tuhod, na kinikilala ang maikling tagal ng kasanayan. Si Sika, nakangiti, naiintindihan. Pagkatapos ay tumalon siya sa pool ng mga skeleton, mahusay na sinisira ang mga ito ng paisa-isa, na nag-level up sa bawat pagpatay. Pag-abot sa level 15, lumuhad siya, hinimok si Sub-Aro na mag-level up din. Si Sub-Aro, na nagpakawala ng rainbow-infused attack, ay tumaas ng husto ang kanyang level mula 9 hanggang 16, isang tagumpay na kanyang ipinagdiwang ng may ngiti. Si Sika, nakatingin sa malayo, handang magsalita. Pinuri ni Sika ang mga kahangahangang kakayahan ni Sub-Aro, na binanggit na ang sinumang kalaban ay matatakot. Isang kalansay ang sumalakay kay Sika mula sa likuran, ngunit mabilis siyang nakareact, lumingon habang dumaan ang isang madugong palaso, na sinira ang ulo ng kalansay. Nagtataka siyang tumingin kay Sub-Aro, na umindayog patungo sa kanya gamit ang isang dagwang lubad, na lumapag sa tabi niya na may babala na manatiling alerto. Nagpahayag siya ng kumpiyansa sa pag-abot sa ibaba. Hinarap nila ang natitirang mga kalansay, mahusay na lumipad si Sub-Aro sa pagitan nila, mahusay na inalis ang mga ito habang isinasaalang-alang ang kanilang susunod na hakbang. Habang hinahawakan ni Sika ang mga kalansay ng madali, naramdaman ni Sub-Aro ang isang lumalagong pakiramdam ng pagkabalisa, isang nagbabanta na tumitindi. Lumitaw ang 5 level up na notification at umabot sila sa ibaba. Ang Sika ay nagpapakita ng level 20 dagdag, Sub-Aro level 19. Ang mata ni Sub-Aro ay nahadjap ng isang bagay na kulay ube at pula, isang notice na lumitaw ang boss. Isang napakalaking balangkas, na nakasuot ng purple na damit at nababalot ng purple na enerhiya, ang lumitaw sa kanilang harapan, ang amo ng piitan, si late Empress Judith, level 29. Pinalamutian ng pilak na korona ang ulo nito, at ang mga mata nito ay kumikinang na maliwanag na lila. Si Sub-Aro ay natigilan, si Sika ay nag-aakala ng isang fighting stance. Itinaas ng halimaw ang mga braso nito, nabubuo ang mga lilang linya, nagpakawala ng malakas na putok na tumama sa pader malapit sa isang nagulat na Sub-Aro. Nagpatuloy ang mga pag-atake nito, na sinisira ang lahat sa kanilang landas. Nag-aalalang nakatingin si Sika, may ngiti sa labi. Ang amo ay naghanda ng isa pang pag-atake, na may hawak na mga pamalo. Si Sika at Sub-Aro ay nakatayo sa harapan nito, kalahati ng mukha ni Sub-Aro ay puno ng dugo. Namangha siya sa malalakas na pamalo ng amo, napansin ang malalawak na pag-atake nito at hindi mahuhulaan na landas. Pumwesto si Sika sa harapan ni Sub-Aro, inutusan siyang makinig. Ang kalansay, na nababalutan ng lilang enerhiya, ay nagsiwalat na ang amo na ito ay hindi katugma sa kanya. Si Sub-Aro, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naunawaan ang kabigatan ng sitwasyon. Tumutulo ang pawis sa kanyang noo nang itinaas ng amo ang kanyang mga kamay, hawak ang mga kulay ube na pamalo. Nakilala niya ito bilang ang pinagmulan ng hindi magandang pakiramdam na naramdaman niya kahit sa itaas na palapag. Binalot siya ng takot, may mga madugong linya na lumilitaw sa paligid niya. Nagulat si Sub-Aro na ang nilalang na ito ang pinagmulan ng tumitinding panganib. Nagkaroon ng mga fragment ng rainbow sa paligid niya at nisika ng umatake ang amo, isang malakas na suntok na kulay ube na halos nawawala sa mukha ni Sika. Pinuprotektahan siya ni Sub-Aro ng isang hadlang sa dugo. Naiwasan nila ang walang humpay na pag-atake, si Sika ay galit na humihingi ng diskarte kay Sub-Aro. Nanatili siyang tahimik, nakatutok sa depensa, pinag-aaralan ang husay ng amo, parang magical rod enlargement, katulad ng kanyang blood mass technique. Napagtanto niya na ang amo na ito ay isang malaking hamon para kay Sika, ang pagkakaiba ng antas ay masyadong malaki, at ang kanyang instant vacuum ay hindi epektibo. Napagpasyahan niya na ang isang matatag na diskarte sa opens iba nagtatanggol na may pagmamanipula ng dugo ay magiging mas mahusay. Sa pagmamasid sa mahusay na pag-iwas ni Sika sa mga pag-atake,
Nabanggit niya na sa kabila ng matataas na puntos ng karanasan ng boss, walang makukuha si Seka. Napaiwas siya ng tingin, pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. At dito muna nagtatapos ang ating video, ka-recap, shoutout pala sa active subscriber natin na si Cage ni UYT, shoutout sa iyo at sana'y bingyan ka ng malusog at mahabang buhay ka-recap, salamat sa pagsubaybay. Ka-recap pansamantalang papaikliin ko muna mga videos ko para maka-upload tayo everyday dahil may work pa po ang inyong lingkod. Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi mga ka-recap, peace.